So ngayon nakita na natin kung ano itong mga pangyayari na nangyari dito kay Jesus patungo sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kung naalala nyo pa nung nagsalita dito si Brother Peter, naalala nyo ba kung ano yung inihayag niya rito? Yung sa wikang Ingles ay transfiguration, no? Yung sulyap, not sulyap, pagbabagong anyo, tama ba? No? Yung pagbabagong anyo ni Hesukristo, di ba? Nung sinabi yan ni Brother Peter, nung ito ay kanyang inihayag, may binanggit si Jesus doon sa Matthew chapter 16 verse 28. Babasahin ko na lang para sa inyo, pakinggan yung maigi ito. May sinabi si Jesus at ito yung sinabi niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo na nakatayo rito ang hindi makakaranas ng kamatayan hanggang hindi nila makita ang anak ng tao sa kanyang paghahari, sa kanyang pagdating. Marami siguro sa inyo ang nag-isip, anong ibig sabihin ni Jesus niyan? Ibig sabihin ba meron talagang taong hindi mamamatay hanggang sa kanyang pangalawang pagbabalik? Yun ba ang ibig sabihin ni Jesus? Hindi po. Kung naalala nyo dun sa inihayag ni Brother Peter 2 Sundays ago, ang ibig sabihin lang niyan ay itong mga disipulo na ito, no? Specific, itong tatlong disipulo na ito, si Pedro, Santiago at si Juan, ay magkakaroon sila ng makakasulyap sila doon sa binabanggit ni Jesus. Masusulyapan nila ang glorious feature ng ating Panginoong Jesus. Kung ano ang magiging itsura niya sa kanyang pangalawang pagbabalik. At ito ay kanilang nakita doon sa transfiguration. Doon sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus. No? At itong klaseng glorious state na nakita nila, ang siya ring magiging itsura ng bawat isa sa kanyang mga anak. Sa bawat isa sa kanyang mga hinirang. So yun ang ibig sabihin doon. No? It's not saying na sila ay mabubuhay, hindi sila mamamatay hanggang sa pangalawang pagbabalik. No? Nakita nila ang itsura ni Jesus, yung magiging itsura ni Jesus sa kanyang second coming. And they were given that privilege na makita yun. At kung naalala nyo pa, yung pinahayag dito ni Pastor EJ naman last Sunday, naalala nyo ba yun? Yung patungkol sa pananampalataya, yung nagtitiwalang pananampalataya, na kung saan, kung ang pananampalataya mo ay kasing liit ng binhi ng mustasa, pero kung ito ay nakaangkla sa ating tagapagligtas, at yun ay ang ating Panginoong Jesus, alam nyo, kahit kasing liit ng binhi ng mustasa ang ating pananampalataya, ito ay lalago. Bakit? Dahil ito ay nakaangkla kanino? Kay Hesukristo. At yung ganong klaseng pananampalataya, no? Yung ganong klaseng pananampalataya, itong klaseng pananampalataya na ito ay hindi susuko. Ito ay mananatili. Kahit na yung mga nangyayari sa kanyang paligid, sinasabi na sa kanya, "Huy, sumuko ka na. Ang hirap na niyan, hindi mo na kaya, sumuko ka na." Ngunit dahil siya ay may pananampalataya, kahit kasing liit ng binhi ng mustasa, ngunit ito ay nakaangkla sa ating Panginoong Jesus, hindi siya susuko. Ang tawag natin dyan ay trusting faith. No? Nagtitiwalang pananampalataya. Kaya ngayon ay pupuntahan na natin ang ating pangunahing talata dito sa Mateo chapter 17, verse 22 to 27. Kung maaari ay magsitayo po tayo at ating basahin ang ating pangunahing talata sa Mateo chapter 17, verse 22 to 27. Sabay-sabay po nating basahin yan. Samantalang nagkakatipon sila sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo na sa mga kamay ng mga tao. Papatayin nila siya at sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. Sila ay lubhang namighati. Nang sila ay dumating sa Capernaum,
ang mga maniningil ng buwis ng templo ay lumapit kay Pedro. Sinabi nila, "Hindi ba nagbabayad ng buwis ang inyong guro?" Sinabi niya, "Oo." Nang makapasok na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Jesus na sinasabi, "Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino naniningil ng bayarin at buwis pangdayuhan ang mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan?" Sinabi ni Pedro sa kanya, "Sa mga dayuhan." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Kung gayon, di saklaw ang mga anak. Gayon man, upang hindi tayo katisuran, pumaroon ka sa lawa at ihulog mo ang kawil. Kunin mo ang unang isda na iyong mahuhuli. Kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, ay makakakita ka ng isang salaping pilak. Kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Inaamin po namin, Panginoon, na kung wala po kayo sa aming buhay, ay hindi po namin mararating itong aming kinatatayuan sa ngayon. Salamat, Panginoon, sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na kung saan kami ay nagkaroon ng kaligtasan, na kung saan sa pagdanak ng kanyang dugo, kami ay nagkaroon ng kapatawaran. Sa mga nalalabing oras pa, Panginoon, sa aming pag-aaral at paghihimay ng inyong salita, naway mangusap po sana kayo sa amin. Huwag niyo pong hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Bagkus, Panginoon, ay puspusin ninyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang aming maintindihan at maisabuhay ang bawat katotohanan na inyong ihahayag sa amin sa hapong ito. Itinataas ko po, Panginoon, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang manguna, kayo po sana ang siyang mangusap sa aming lahat. Maraming salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo po tayo. Dalawang punto o dalawang pangunahing punto ang ating pag-aaralan sa hapong ito. At yung pangalawang punto ay may 3 subpoints pa yon, no? So ito yung dalawang pangunahing punto natin. Ang una, ang prediksyon ni Jesus muli sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. No? At yung pangalawa, ang pagbayad ni Jesus sa buwis ng templo. Ano sa tingin nyo ang misyon ni Jesus nung siya ay unang beses na dumating dito sa mundo? Ano ba ang kanyang pakay? Alam nyo, itong mga disipulo ni Jesus, hindi nila masyadong naintindihan. Kaya nung nandiyan si Jesus, do alam nila na siya ang Haring Mesiyas, ang nasa isip nila ay ang kanilang Panginoong Jesus ay maghahari sa panahong yun na kung saan sila ay nabubuhay. Ang nasa isip nila ay pangungunahan sila ni Jesus upang labanan itong mga kumakalaban sa kanila. Katulad na lang nitong mga Pariseo at mga eskriba. Hindi lang yun. Pati na rin ang gobyerno ng Roma na kung saan sila ay inaapi. Yun ang nasa isip nila na gagawin ni Jesus. Kaya nung unang sinabi ni Jesus sa kanila, dun sa chapter 16, nung sinabi niya kay Pedro at saka dun sa kanyang mga iba pang disipulo, na kung saan siya ay pupunta ng Jerusalem at anong gagawin niya doon? Siya raw ay magdurusa sa mga kamay nitong mga pinunong saserdote at mga elder nung kanilang church or kanilang templo or Sanhedrin, ang tawag nila doon. Ano raw ang gagawin sa kanya? Pahihirapan at papatayin. Nung narinig ito, first time ni Pedro, alam niyo anong ginawa niya? Isinantabi niya si Jesus. Actually, pag santabi niya, medyo hinatak niya ng konti. At alam niyo anong sinabi niya? Sabi niya, hindi pwedeng mangyari sa inyo yan. Para kay Pedro at sa iba pang mga disipulo, yung si Jesus ay papahiyain, pahihirapan at papatayin, ay hindi pwedeng mangyari. Bakit? Nasa isip nila, ikaw yung Haring Mesiyas. Ikaw yung aming tagapagligtas. Pag namatay ka na, paano na?
Ang nakakalungkot dito ay hindi nila naiintindihan yung sinasabi ni Jesus. Hindi naman natapos dun sa kanyang kamatayan di ba? Ano yung sinunod niya? Sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Hindi nila naintindihan yun. Ang naintindihan lang nila ay papatayin ang kanilang haring Mesiyas. Kaya ngayon, makikita natin ang kadahilanan kung bakit kailangan ulitin ni Jesus itong kanyang sinabi na nung nasa chapter 16. At makikita ninyo, hindi natatapos dyan. Magsasalita pa ulit si Jesus niyan bago siya ay ipako sa krus. Uulitin niya itong pahayag na ito na kung saan siya ay pahihirapan at papatayin. Tignan muna natin ngayon sa Matthew chapter 17, verse 22 to 23. No? Nagbigay muli ng prediksyon si Jesus patungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang sabi rito, samantalang nagkakatipon sila sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo na sa mga kamay ng mga tao. Papatayin nila siya at sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. Sila ay lubhang namighati. Sila ay lubhang namighati. Bakit inulit ito ni Jesus sa kanila? Dahil hindi nila naintindihan. Kahit dito, nung sinabi ito muli ni Jesus, sa tingin nyo naintindihan ba nila? Hindi. Bakit? Sila ay lubhang namighati. Kaya kailangan ulit-ulitin ni Jesus. Di ba? Ganun tayo minsan Matigas ang ulo o minsan talagang wala tayo sa focus. Ako madalas ganun Lalo na pagkausap ko yung asawa ko. Kaya minsan nagagalit sa akin Sinabi na niya sa akin kanina, pag kinausap niya ako ulit, may sinabi ka ba? Kaya ang gagawin niya, para sigurado, 3 beses niyang sasabihin sa akin. Yung pangatlong beses, sigurado na, naintindihan ko na yung ibig niyang sabihin. Pero yun ang katotohanan. No? Tayong mga tao madalas ay ganyan. Katulad nitong mga disipulo na ito. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sinabi sa Biblia, sa Job chapter 33, verse 14, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao. Kaya alam ninyo, ang katotohanan ng Diyos kailangan ulit-ulitin sa atin. Para ito ay ating maalala. At iyan ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ipinaalam niya muli na anong kailangan mangyari na siya ay dapat patayin. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Pero dito sa pangalawang beses na paghayag ni Jesus sa kanila, mapapansin nyo medyo may konting pagbabago. Medyo may konting detalye na. Mas matindi na ang detalye. Nung una, sinabi lang niya doon sa chapter 16 na siya ay pupunta ng Jerusalem at ano raw mangyayari? Siya ay magdurusa sa kamay nitong mga pinunong saserdote at papatayin. Dito, may dagdag na. Anong sinabi niya rito? Na siya raw ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga tao. At alam niyo kung aabante pa kayo ng konti sa aklat ng Mateo, pagdating ninyo sa chapter 22, doon sa huling hapunan, makikita ninyo na itinuro na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. At sino yon? Sino? Si Judas. Di ba? Who does not pay? Yung sinasabi ni Pastor EJ parate. Pag sakay mo sa jeep, may nakalagay dyan. Who does not pay? Alam ninyo, kung ikaw ang nasa katayuan ni Jesus at hindi pa rin naiintindihan nung mga disipulo mo, what will you do? Naturalmente, ulitin mo ito, di ba? Kaya dito, ipinakita ni Jesus, siya ay ipagkakanulo ni Judas. Pero alam nyo, hindi lang si Judas ang nagkanulo kay Jesus. Magkano ba ibinenta ni Judas si Jesus sa mga pinunong saserdote? Magkano, kung naalala nyo?
30 pirasong pilak, di ba? Pagkatapos niyan, itong mga pinunong saserdote, ipinagkanulo o ibinenta naman si Jesus, kanino? Sa Roma, di ba? Doon kay Pilato. Di ba? Doon naman siya dinala. And ultimately, sa bandang huli, saan dinala si Jesus? Sa kamay ng mga tao. Sa kamay ng mga taong gusto niyang iligtas. Ito yung mga taong pumatay sa Kanya. Alam nyo, kinailangang mangyari yan. Kailangang mangyari yan na kung saan siya ay dapat mamatay at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At alam ninyo, hindi ito bago para kay Jesus. Alam niya ito. Alam niya ang kanyang pakay. Alam niya kung bakit siya pumunta dito sa mundo. At yan ay para ano? Para ialay ang kanyang buhay. Para idanak ang kanyang dugo, ang kanyang puro at walang bahid na dugo, upang tayo ay mabigyan ng kapatawaran. Tayong mga makasalanang tao ay mabigyan ng kapatawaran. Yan ay nakasaad sa Hebreo chapter 12, verse 2. Ito ang nakalagay rito. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus na siya ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Siya ay nagbata ng krus alang-alang sa kagalakang itinalaga sa kanya at hinamak niya ang kahihiyan. Pagkatapos ay umupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Pinasan ng Diyos ang krus. Nagpapako siya sa krus at doon siya namatay. Doon niya idinanak ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero pagkatapos nun, anong nangyari ayon sa Hebreo? Siya ay nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos. Alam niya ang plano ng kanyang Diyos Ama, ng kanyang Ama, para sa kaligtasan ng tao. Alam niya yung plano. Kaya hindi ito bago para sa kanya. Alam niya na sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay muli. Ngunit ang kanyang mga disipulo, mukhang hindi talaga naiintindihan. Bakit? Dahil imbis na sila ay magalak, lubha silang namigati. Lalo pa silang nalungkot. So isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi nila naiintindihan ang muling pagkabuhay. Alam nyo, kadalasan, kaya tayo madalas nalulungkot sa mga pangyayari sa ating buhay. Kaya tayo madalas parang nawawalan na ng pag-asa. Katulad ng mga disipulong ito, alam nyo anong kadahilanan? Dahil hindi natin kilala ang ating Diyos. Dahil kung kilala mo kung sino ang Diyos mo, mag-aalala ka ba? Malulungkot ka ba? Kung alam mo siya ay nakaupo na sa kanang kamay ng ating Diyos Ama, ikaw ba ay malulungkot? Ikaw ba ay mamimighati? Abay, dapat hindi. Dapat ikaw ay punong-puno ng kagalakan. Kung kilala na nila kung sino ang kanilang Diyos, dapat alam nila na ang Panginoong Diyos ay hindi lang mapagmahal. Siya rin ay matuwid. Kaya't kinakailangan na si Jesus ay mamatay at idanak ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Dahil ang ating Panginoong Diyos sa wikang Ingles ay just. At upang masiyahan ang Diyos na para linisin, na para patawarin ang ating kasalanan, kailangan mayroong magdanak ng dugo. Dahil ayon sa Hebreo 9:22, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran. At hindi basta-basta dugo. Hindi pwedeng dinuguan. Hindi pwedeng dugo mo o dugo ko. Ito ay kailangan dugo ng isang taong walang bahid ng kasalanan. At sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ito ay upang masiyahan ang Diyos doon sa pagpataw niya ng kapatawaran sa mga taong lalapit kay Jesus. Si Jesus ang naging kasalanan para sa atin.
Jesus became sin in our behalf. Punta tayo doon sa ating pangalawang pangunahing punto. Sa Mateo chapter 17, verse 24 to 25. At ito ang sabi rito, nang sila ay dumating sa Capernaum, ang mga maniningil ng buwis ng templo ay lumapit kay Pedro. Sinabi nila, hindi ba nagbabayad ng buwis ang inyong guro? Sinabi niya, oo. Oo. Nang makapasok na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Jesus na sinasabi, Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino naniningil ng bayarin at buwis, pangdayuhan ang mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan? Ang ating pangalawang pangunahing punto ay ang pagbayad ni Jesus sa buwis ng templo. At meron ho tayong tatlong subpoints dyan. Ang una ay ang buwis siningil. Pangalawa, ang buwis pinag-usapan. At ang pangatlo, ang buwis binayaran. Doon muna tayo sa unang subpoint. Bago pa natin pag-usapan ang implikasyon doon sa ginawa ni Jesus, doon sa kanyang pagbayad ng buwis ng templo, pag-usapan muna natin kung ano itong buwis ng templo. Ano ba itong temple tax? O sa ibang version ng English Bible, ang tawag nila dyan ay the tribute money. The tribute money. Alam niyo itong buwis sa templo ay, ang halaga niyan ay kalahating siklo. Kalahating siklo. Ang kalahating siklo po ay 2 drachma. No? Kaya minsan ang tawag nila dyan ay didrachma. No? Yung pagbayad mo sa temple tax, pag hiningi ang halaga, you have to pay a didrachma. Ibig sabihin, 2 drachma. Kalahating siklo. So ang ibig sabihin niyan, pag meron kang 1 siklo, ilang drachma yun? Kung ang kalahati, 2 drachma, pag 1 buong siklo, ibig sabihin niyan, ikaw ay merong 4 na drachma. Ngayon, kung ikaw ay hindi pa nagbabayad ng buwis sa templo, kailangan mong magbayad ng 2 drachma or kalahating siklo. At nung panahon yun, ang 2 drachma ay equivalent sa 1 araw na sweldo ng tao, ng manggagawa, nung mga panahon na iyon. Now, it was equivalent to a day's wage. Ngayon, makikita natin itong utos na ito dun sa Lumang Tipan, sa Exodo chapter 30, verse 13 hanggang verse 14. At ito ang sinasabi riyan. Ito ang kanilang ibibigay, bawat maraanan sa kanila na nangabibilang kalahati ng 1 siklo ayon sa siklo ng santuaryo. Ang 1 siklo ay 20 gera. Kalahating siklo na pinakahandog sa Panginoon. Bawat maraanan sa kanila na nangabibilang mula sa 20 taong gulang na patanda ay magbibigay ng handog sa Panginoon. So if you are 20 years old and above, hanggang 50 years old, ikaw ay kailangang magbayad ng kalahating siklo o 2 drachma bilang buwis sa templo kung ikaw ay isang Hudyo. No? Ito ay kinakailangan. Ngayon, itong buwis sa templo ay hindi ibinibigay, hindi ito kinokolekta ng templo tapos ay ibinibigay sa mga taga-Roma. Hindi po. Itong buwis ay kinokolekta ng templo para sa kanilang sariling panggamit. No? Siyempre may gastusin din sa loob ng templo. Di ba? So ito ay kanilang kinokolekta para sa gastusin ng templo. Ngayon, itong mga panahon na ito, mukhang si Jesus ay hindi pa nakapagbayad ng kanyang buwis. Mukhang hindi pa siya nakapagbayad. Kaya itong temple tax collector ay lumapit, hindi kay Jesus. Kanino siya lumapit? Lumapit siya kay Pedro. No? At sinabi niya kay Pedro, tinanong niya kung si Jesus ay nagbabayad ba ng buwis sa templo. Alam niyo, may mga komentaryo akong nabasa na ang sabi, pwede raw sana itong gamitin nung mga tao
na kumbaga ay parang painan si Jesus para siya ay magkamali. Dahil kung si Jesus ay hindi nagbayad nung buwis sa templo, pwede nilang kasuhan si Jesus. No, may mga komentaryo na nagsasabi niyan. Pero ako, mas naniniwala ako na hindi yan ang intensyon nitong kumukuha ng buwis. Dahil kung yun ang intensyon niya, na painan si Jesus, hulihin at akusahan, dapat kay Jesus siya dumiretso at hindi na kay Pedro. Alam niyo kung bakit siya lumapit kay Pedro? Malamang nahiya siya. Bakit siya nahiya? Kilala niya kung sino si Jesus. Itong tao na to ay taga Capernaum. Ang headquarters ng mga disipulo ay nasaan? Doon sa Capernaum. Doon sila parating nag-gather. No? At nitong huli, malamang nga dahil sa gagaling lang nila sa ibang lugar, pagbalik nila, siningil sila ng buwis. At itong mamang ito, itong maniningil ng buwis, imbis na lumapit kay Jesus, siya ay lumapit kay Pedro. Siya ay lumapit kay Pedro. At ang kanyang tanong, ano yung tanong niya? Nagbabayad ba ng buwis ng templo ang iyong Panginoon o ang inyong guro? At ano ang sagot ni Pedro? Anong sagot niya? But of course. Di ba? Ang sagot niya, oo. Di ba? Oo. Kaya nung pag-uwi ni Pedro ngayon, no? Pag-uwi ni Pedro ngayon, ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Pero bago natin tingnan yan, puntahan muna natin ang Galatia chapter 4, verse 4 to 5. Tandaan ninyo muna, bago natin basahin yan, si Jesus, nung siya ay pumunta siya rito hindi para sirain ang kautusan. Pumunta siya rito ay upang tuparin ang kautusan. Tingnan ninyo ngayon sa Galatia chapter 4, verse 4 to 5. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Ngunit, nang ang takdang panahon ay dumating, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ito ay upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan at upang matanggap natin ang pagkaampon bilang mga anak. Malinaw. Di ba? Malinaw. Na Jesus Christ was born under the law. Kaya siya nagkatawang tao upang magpasakop sa kautusan. Alam niyo kung titingnan natin ulit ang Exodo chapter 30, dito makikita niyo ang kadahilanan kung bakit sila nangongolekta ng buwis para sa templo. Nakalagay rito sa Exodo 30, verse 15. Ang sabi riyan, ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo. Pagbibigay nila ng handog sa Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Para sa anong kadahilanan daw ang pagbigay nila ng buwis sa templo? Ito ay upang ipangtubos sa kanilang mga kaluluwa. Kung pag-uusapan lamang ang pangtubos, kung pag-uusapan lamang ang pangtubos sa ating mga kasalanan, ang pinaka nakakaintindi niyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Bakit niya naiintindihan? Dahil alam niya ang kanyang layunin kung bakit siya pumunta rito. Dahil siya ang ginawang pangtubos sa atin. Siya ang ginawang pangbayad sa mga kasalanan natin. Kaya naiintindihan niya itong kadahilanan na ito. Kung titingnan ninyo sa Roma chapter 8, verse 3 and verse 4, ang sabi nito, ito ay sapagkat ang kautusan ay mahina sa pamamagitan ng makalamang kalikasan. Kaya ito ay walang kapangyarihan. Isinugo ng Diyos ang sarili niyang anak na nasa anyo ng taong makasalanan upang maging hain para sa kasalanan. Sa ganitong paraan, sa laman ay hinatulan na niya ang kasalanan upang matupad ang matuwid na hinihiling ng kautusan sa atin na mga lumalakad ng hindi ayon sa makalamang kalikasan,
kundi ayon sa Espiritu. Si Jesus ang naging hain. Siya ang sacrificial lamb. Siya ang kordero, kung saan siya ang pinatay, dumanak ng dugo para sa ating kapatawaran. Alam niya kung anong ibig sabihin ng pangtubos. Dahil siya ay ginawang pangtubos para sa ating lahat. At kung titingnan ninyo sa chapter 22, though hindi ko na nilagay dyan sa screen, ng Mateo, makikita ninyo, itong mga pariseyong ito ay gumawa ng pain para kay Jesus. Makikita ninyo may ginawa silang pain. At ang pain na ito ay patungkol doon din sa pagbayad ng buwis. No? At alam ninyo, itong pain na ito, meron silang tinatawag natin na trap question. No? Alam nyo ano yung tanong na ginamit nila? Ang sabi nila sa wikang Ingles, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? No? Tama ba? Naayon ba sa kautusan na magbayad tayo ng buwis kay Caesar o hindi? Ito ay isang pain Pain ito para kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sinagot ni Jesus na ang dapat gawin ng mga Hudyo ay magbayad kay Haring Caesar, ano sa tingin niyo ang magiging reaksyon ng mga Hudyong nakakarinig sa kanya? Abay, magagalit sa kanya. Bakit? Alam naman nilang sila ay inaapi nitong mga taga-Roma. Lahat ng klaseng buwis ay binibigay sila na halos wala na silang makain. Kaya kung ang sabihin ni Jesus, dapat magbayad kayo kay Caesar, kay Haring Caesar, abay siguradong magagalit yung mga tao. Ngayon, kung hindi naman niya sabihin yun at sabihin niya, huwag kayong magbayad kay Haring Caesar, ano naman ang mangyayari? Sasabihin sa kanya, ikaw ay isang tax evader. So ngayon, meron na silang grounds. Meron na silang basehan para siya ay akusahan. Bakit? Hindi ka nagbabayad ng buwis Pwede kang hulihin, pwede kang ikulong. Yun nga ay isang trap question. Pero alam nyo, napakatalino ng ating Panginoong Jesus. Siya ay punong-puno ng kaalaman. Alam nyo ba kung ano ang naging sagot niya? Kung titingnan ninyo dito sa Mateo chapter 22, verse 18 to 22. Ito yung kanyang sagot. Ang sabi niya, ngunit alam ni Jesus ang kanilang kasamaan. Kanyang sinabi, bakit ninyo ako sinusubukan? Kayong mga mapagkunwari. Ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan. Dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito? Sinabi nila sa kanya, kay Caesar. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Caesar ang mga bagay na nauukol kay Caesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Sila ay namangha nang marinig nila ito. Anong nangyari? Iniwan nila si Jesus at sila ay umalis. Natameme sila Di ba? Natameme sila. Pero ang tanong dito, nagbayad ba ng buwis si Jesus o hindi? Tingnan natin dun sa pangalawang subpoint natin. Sa Mateo chapter 17, verse 25 to 26. Ang buwis, pinag-usapan. Verse 25, sinabi niya, oo. Nang makapasok na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Jesus na sinasabi, Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino naniningil ng bayarin at buwis pangdayuhan ang mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan? Sinabi ni Pedro sa kanya, sa mga dayuhan. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gayon, di saklaw ang mga anak. Ngayon, ang senaryo dito, sa pagpasok ni Jesus doon sa loob ng bahay, inunahan siya ni Jesus sa pagsasalita.
ang connotation dito, gusto sanang magsalita ni Pedro, no? Pero ang nangyari, inunahan siya ni Jesus. At ano ang sinabi ni Jesus? Ito yung sinabi ni Jesus. Simon, ano sa palagay mo? Kanino naniningil ng bayarin at buwis pangdayuhan ang mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan? Sa tingin nyo, bakit ito tinanong ni Jesus? Alam nyo kung bakit niya tinanong ito? Actually, ang tawag dito, leading question. Alam niyo bakit? Kasi gusto talaga ni Jesus na pag-usapan nila ito ni Pedro. At bakit gusto niyang pag-usapan ito? Sa layunin na gusto niyang maintindihan ni Pedro at nung mga taong nakikinig sa kanya dun sa bahay na iyon, kung bakit kinailangang magbayad ng buwis si Jesus. Sinadya ni Jesus yan. Pag-usapan natin. Kaya niya tinanong yan. Upang maipaliwanag sa kanya kung bakit kinakailangan nilang magbayad ng buwis para sa templo. Kung bakit kailangan nilang magpasakop sa kapangyarihan dito sa lupa. At ano nga ba ang naging sagot ulit ni Pedro? Sa mga dayuhan ba o sa mga anak? Ang sagot ni Pedro, sa mga dayuhan. At mabilis na sumagot si Jesus. At ang sabi niya, kung gayon, di saklaw ang mga anak. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung mga anak hindi kailangan magbayad ng buwis. Di ba? Yun ang sinasabi ron. Saan ka nakakita ng isang ama na nagpapataw ng buwis sa kanyang anak? Hindi ko pa nagagawa yan sa aking mga anak. Na pagbigay ko ng pera, sasabihin ko, yung 12% VAT yan, VAT. Balik mo sa akin yung 12%. Hindi ko pa nagagawa yan, pero balak kong subukan. Para makatipid ng konti. Meron na ba kayong narinig na magulang na binubuwisan yung kanyang mga anak? O di kaya isang negosyante, yung kanyang sariling mga tao, binubuwisan niya rin? Hindi, di ba? Hindi. Alam natin na yung templo na yun ay kaninong templo? Templo yan ng Diyos. At sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Di ba? Kung siya ang anak ng Diyos, kailangan ba niyang magbayad ng buwis? Hindi. Yung mga disipulo din, ang turing sa kanila ay ano? Anak din ng Diyos eh. Kung sila rin ay anak ng Diyos, kailangan din bang magbayad ng buwis nitong mga disipulo na ito? Abay, hindi rin kailangan. Exempted sila. Kasi sabi ni Jesus mismo kung gayon, hindi saklaw ang mga anak. Ibig sabihin, hindi sila obligado na magbayad ng buwis. Hindi sila obligado. Pero tignan natin kung ano ang naging tugon ni Jesus sa pinakahuling verse ng Matthew 17. At doon na tayo sa ating pinakahuling subpoint. Ito yung tugon ni Jesus. Ang sabi niya, gayon man, sa wikang Ingles, nevertheless, upang hindi nila tayo katisuran, pumaroon ka sa lawa at hihulog mo ang kawil, kunin mo ang unang isda na iyong mahuhuli, kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, ay makakakita ka ng isang salaping pilak. Kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila. Ang ating huling subpoint ay ang buwis, binayaran. Nagbayad ng buwis si Jesus. Alam nyo, kahit nasabi natin na may karapatan si Jesus, dahil siya bilang Diyos, bilang anak ng Diyos, may karapatan siya na hindi magbayad ng buwis. Pero anong ginawa niya? Isinuko niya yung karapatan na yon. Anong ginawa niya? Binayaran niya yung buwis. At ang sabi niya, upang hindi nila tayo katisuran. Sa wikang Ingles, lest
we offend them. Kaysa ma-offend natin sila, magbayad na lang tayo ng buwis. Anong ibig sabihin nun? Takot ba si Jesus na i-offend itong mga taong ito? Sa tingin niyo ba siya ay takot? Aboy, hindi. Hindi siya takot. Alam niyo, parating ang na-offend ng Diyos itong mga Pariseo at mga Saduseo at mga Eskriba na ito. Di ba? Lahat ng kumakalaban sa katuruan ng Diyos, lahat yun na-offend sa katuruan ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Dahil kung titignan ninyo ang Efeso 6, ang salita ng Diyos, ang tawag nila doon ay sword of the Spirit. Di ba? Yung salita ng Diyos, yung sa armor of God. At itong salita ng Diyos ay tumatagos, no, sa puso ng bawat isa. Ito ay tumatagos sa puso ng bawat isa. At dahil diyan, alam ninyo, ang salita ng Diyos, the Word of God naturally offends. It will offend, especially to those who are disobedient. Nakaka-offend talaga. Lalo na dun sa mga hindi sumusunod sa kanyang kautusan. Tatamaan at tatamaan ka. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tatamaan ka niyan. Pero kung hindi ka tinatamaan, yun ang delikado. Baka sobrang manhid ka na, akala mo ligtas ka, yun pala hindi. Tingin mo sa sarili mo, napakatuwid mong tao, kaya hindi ka na-offend. Yun ang delikado. Pero alam ninyo, kahit may ganong karapatan si Jesus, anong ginawa niya? Hindi niya in-insist yung kanyang pagiging Panginoon. Hindi niya in-insist yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Ang ginawa niya, siya ay nagpasakop. Siya ay nagbayad ng buwis. Sabi ko nga rito sa wikang Ingles, he avoided undue offense. Not because he was afraid to offend, but because he wanted to set an example that his disciples can follow. Hindi takot na maka-offend ang ating Panginoong Diyos. Kaya niya ginawa yun ay upang magpakita ng halimbawa kung ano ang dapat gawin ng isang tunay na alagad ni Kristo. Ito ay kanyang ginawa upang magpakita ng halimbawa para sa kanyang mga disipulo upang siya ay gayahin. Ito ay ginawa ni Jesus para gayahin nating lahat. Alam nyo, ito ay ginawa rin ni Pablo sa unang Korinto, chapter 9, verse 12. Ang sabi riyan, yamang ang iba ay kabahagi sa karapatan sa inyo. Hindi ba kami rin? Gayunman, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Sa halip, binata namin ang lahat ng bagay upang hindi namin mahadlangan ang ebanghelyo ni Kristo. Ginaya ni Pablo ang halimbawa ni Kristo. Alam nyo, meron siyang karapatan na humingi ng suporta dito sa mga taong kanyang pinagsisilbihan, dito sa mga taong pinangangaralan niya ng salita. May karapatan siyang humingi ng suporta. Pero anong ginawa niya? Hindi siya humingi. Para daw hindi mahadlangan ang ebanghelyo ni Kristo. Ayaw niyang gumawa ng unnecessary offense. Ayaw niyang basta-basta na lang maka-offend ng ibang tao. Lalo na kung ito ay makakahadlang sa pag-ibayo ng ebanghelyo ni Kristo Jesus. Patuloy, talon tayo ng ilang verses sa verse 19 to 22 ng unang Korinto 9. Ang sabi rito, ito ay sapagkat kahit na ako ay malaya mula sa kanino man, gayon man, ginawa ko ang aking sarili na alipin ng lahat upang lalo pang marami ang madala ko. Sa mga Hudyo, ako ay naging Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging tulad ng mga nasa ilalim upang madala ko sila na nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ako ay naging tulad sa mga walang kautusan upang madala ko sila
na walang kautusan. Hindi sa ako ay walang kautusan patungo sa Diyos, subalit ako ay sa ilalim ng kautusan patungo kay Kristo. Sa mga mahihina, ako ay naging mahina upang madala ko ang mga mahihina. Naging ganito ako sa lahat ng bagay upang maligtas ko sa bawat kaparaanan kahit ang ilan. Sabi dito, kahit ang ilan, hindi lahat kahit ang ilan. Itong sinabi ni Pablo ay katibayan na hindi siya basta-basta na lang lumalabas sa mundo at basta na lang mamamaril ng kahit sino. Kumbaga aawayin niya yung lahat. Hindi ganoon. No? Pinipili niya ang kanyang kailangang kalabanin. He chooses his battle. He will not commit unnecessary offense just like the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga niya, sa mga Hudyo, ako ay Hudyo. Doon sa mga nagpapasakop sa kautusan, siya rin daw ay nagpapasakop. Ang sabi niya, sa mga walang kautusan, siya rin daw ay naging tulad sa mga walang kautusan. Hindi ito ibig sabihin na siya ay hindi sumusunod sa kautusan. Ang pinapakita lang dito, siya ay kung sa mga hentil, no, yung mga hentil o yung mga pagano, hindi sila nagpapasailalim o nagpapasakop sa kautusan, di ba? So ang pinapatungkol dito ni Pablo ay yung mga pagano, yung mga hentil. Kumbaga ang sinasabi niya, sa mga hentil, ako rin ay isang hentil. Alam niyo, marami sa mga mangangaral ngayon ay mali ang pagkakaintindi sa talatang ito. No, ang pagkakaintindi nila sa talatang ito ay kung sino ka, gagayahin din kita para madala kita sa Panginoon. Kung mahilig kang magpatato at maglagay ng hikaw, hindi sa tenga, kundi dito sa gitna ng dalawang butas ng ilong, sa tiyan at saka sa loob ng dila, abay gagayahin ko rin yan, ma-sharean ko lang ang salita ng Diyos para sa iyo. Kung malakas kang uminom, abay gagayahin din kita, sasamahan pa kita. Inuman tayo. Tapos sharean kita ng salita ng Diyos. Ingat ka lang. Baka mamaya ikaw ay nasasaniban ng ibang klaseng espiritu na. Espiritu na ni Hinebra at hindi na espiritu ng Diyos. Mali ang ganong pagkakaintindi, mali ang pagkakaunawa na ganon. Ito pa yung isang nakakalungkot. May mga iglesia nga, no, dahil sa maling intindi sa talatang ito, gagawin nila yung kanilang service parang rock concert. Para lang madala yung mga tao rito. Para yung mga rockista, yung mga ganun-ganun ng ulo, sasama rin sa kanila. At sa kanila sharean ng salita ng Diyos. Alam nyo, mali yan Oo, sabihin mo, ginagamit ko naman yan para madala ko yung tao na yan sa Panginoon. Kaya ako siya ginagaya o at least nahawig ako sa Kanya. O yung gusto niya, yun muna ang pangpain ko sa Kanya para madala ko siya sa Panginoon. Alam nyo, kung ganun ang sinasabi mo, ang ibig sabihin lang niyan, ang nasa isip mo, ang kaligtasan ng tao na yan ay nasa kamay mo. Kasi kailangan mong gumawa ng paraan Di ba? Alam niyo kung titignan ninyo ang Biblia, ang sabi ng Biblia, ihayag mo lang ang kanyang salita. You only need to do that. You just preach the word. Dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang kapangyarihan, hindi na sa atin. Di ba? Kasi pag ganyan ang pag-iisip natin, kaya ganun ang pag-iisip nila, alam niyo kung bakit. Dahil ang iniisip nila, ang kaligtasan ng tao ay nasa kanilang kamay at hindi doon sa sovereign will ng Panginoong Diyos. Kung naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng sovereignty of God, yung soberanya ng Panginoon, may isip mo na hindi talaga nasa kamay mo o nasa kakayanan mo ang kaligtasan ng tao na yan. Dahil kung ililigtas ng tao ng Diyos yung tao na yan, kahit wala ka, kayang iligtas yan ng Diyos. At hindi ito dahil sa atin.
tandaan ninyo, kaya sinabi yan ni Pablo. Kaya niya sinabi, to the Jews, I am a Jew, to the Gentile, I'm a Gentile. To the weak. Yun yung sinasabi niya ay upang hindi siya, pinapakita niya na huwag tayo basta-basta na lang mamaril. Huwag na lang paglabas mo dyan, gusto mo, debate tayo parate. No? Pagdebatihan natin ang salita. Hindi ganun. Pwede naman i-insist ng Panginoong Jesus eh. Bakit mo ako kinokolektahan ng buwis? Hindi mo ba ako nakikilala? Pwede niyang gawin yun eh. May karapatan siya pero hindi niya ginawa. Bakit? Para ipakita niya yung kanyang halimbawa na dapat nating gayahin. Ngayon, yung iba sa inyo, baka ang iniisip na, ano bang sinasabi ni Pastor George? No. Sinasabi ba niya na pwede tayong hindi magbayad ng buwis? O ang sinasabi niya ay kailangan magbayad tayo ng buwis? Mamaya, sabihin ko sa inyo. Kung babalik tayo dun sa ating pangunahing talata, inutusan ni Jesus si Pedro na siya ay pumunta dun sa dagat, no, ibato yung kawil o yung bingwit, no, yung hook, at yung unang-unang isda raw na mahuli, buksan daw ang bibig nito at may makukuha siyang ano? Isang pilak. No? Meron ang isang kapatiran natin dyan na sinabi sa akin, actually kung titigdan nga raw yung kawil, wala ngang pain eh. Wala pang pain yun. Pero yung isda mismo lalapit doon sa bingwit kahit walang pain. Alam ninyo, kanina nagpapaliwanagan kami. Sabi ko kahit let's say sige yung pilak na yan ilagay mo doon sa bibig ng isda. Alam niyo walang kasiguraduhan na mananatili yan sa bibig niya. It's either baka malaglag o malulun niya. 'Di ba? O isang dahilan na 'yon. Pangalawa, sabihin mong tinape mo, no, ini-stapler mo, nanatili doon yung pilak, no? At ibinato mo doon sa dagat. Paano ka rin makakasiguro na mahuhuli mo ulit yung isda, mas lalo pa na siya ang una mong mahuli? Kaya kung iisipin mong itong senaryo na ito, hindi kayang gawin ng tao. It's humanly impossible. Humanly impossible. So, masasabi natin na ito ay isang milagro. At ano sa tingin nyo ang layunin ng Diyos na ipinakita niya itong milagro na ito kay Pedro at dun sa kanyang mga disipulo? Ano sa tingin nyo ang layunin? Alam nyo, ang layunin ng Diyos dito ay upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Na siya nga ang tunay na anak ng Diyos. Hindi lang yun. Na siya ay Diyos. Meron bang taong makakagawa niyan? Wala. Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyan. Pwede naman siyang humingi na lang ng pera kay Judas eh. Di ba? Treasurer nila si Judas, di ba? Pero hindi siya humingi. Dahil alam niya, yung perang hawak ni Judas ay para saan? Para dun sa ministeryo nila. Hindi para sa personal consumption niya. Hindi para sa personal use niya. Ito ay para sa ministeryo. Kaya hindi siya kumuha doon para ibayad doon sa buwis niya. Hindi niya ginawa yun. Magkano nga ba yung nasa bibig nung isda? Isang pilak. Biro nyo, eksakto pa. Isang pilak. Ang equivalent ng isang pilak daw ay isang siklo. Ang isang siklo, ilang drachma? Kanina binanggit ko. 4 na drachma. At ang buwis para sa isang tao ay 2 drachma o kalahating siklo. Itong pambayad ni Jesus ay hindi lang para kay Jesus. Pati na rin kay Pedro. No? Biro nyo, ganun ka-eksakto. Ano pa kung klaseng himala ang gusto nating hingin sa ating Panginoong Jesus upang patunayan sa atin na siya nga ang Diyos.
Dahil Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyan. Sa ating pagtatapos, tingin ko ang dami na nga sa inyo ang naghihintay na sabihin ko ito. Si Jesus ay nagbayad ng kaniyang buwis. Alam niyo, madalas tayong magreklamo tungkol sa gobyerno natin, hindi ba? Lalo na yung mga issue ngayon tungkol sa PDAP, na kung saan ay involved itong mga senador at mga congressman, di ba? At yung iba pa sa inyo ay nagsasabi, ba't ako magbabayad ng buwis sa gobyerno? Alam ko naman sa bulsa lamang nila napupunta yan. Ba't ako magbabayad? Gusto niyo bang malaman kung bakit kailangan nating magbayad ng buwis? Gusto niyo ba talagang malaman? O gusto niyo mag-closing prayer na tayo at wag na nating alamin? Ito po ang kadahilanan. Dahil si Jesus mismo ay nagbayad ng buwis. Ang lumikha ng buong kalawakan, nagbayad ng buwis. Kaya anong dapat mangyari sa atin? Kailangan tayong magbayad ng buwis. Nung isang gabi, kasama ko yung misis ko at saka yung isang couple rin na kaibigan namin. Nag-usap kami tungkol sa BIR. Sabi namin, napaka-insensitive, napaka-inconsiderate naman itong mga taga-BIR na to. Kasi di ba may mga balita na itong OFW na nanalo ng singing contest sa Israel, pag uwi daw, bubuwisan. Di ba? Tsaka itong yung taga Muntinlupa na ice skater, bubuwisan din daw. Alam nyo, siyempre yung simpatya natin nasa kanila, no? Pero alam nyo, ito yung realidad eh. This is the reality. As long as you are in this world, as long as you are a citizen of this country, ikaw ay kailangang magbayad ng buwis. Lahat ng mga natatanggap mo, yan ay bubuwisan. Katulad nung puto na tatanggapin ko mamaya, alam ko, binayad na rin yung buwis na yan. Yung buwis ng puto na yan. No? Lahat tayo. No? Lahat yan kailangan buwisan. That's a reality. Sinasabi ko lang sa inyo, yan ang realidad. Yan ang katotohanan. So, malamang yung iba sa inyo ay nagtatanong na, Pastor George, ang ibig mong bang sabihin ng iyong main lesson sa hapong ito ay tungkol sa pagbabayad ng buwis? Hindi po. Secondary lang yan. Ang ating main lesson ay ito. It goes beyond paying our taxes actually. Ito yung main lesson. Matanong ko kayo, binibigyan nyo ba ng kaluwalhatian ang Diyos sa inyong buhay? Sa wikang Englishin ko na lang. Do you honor God? Do we honor God with our lives as a citizen of this country? Do we honor God with how we conduct our business? Binibigyan mo ba ng kaluwalhatian ang Diyos sa iyong trabaho, sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa iyong pagnenegosyo? Nakikita ba ng taong nasa iyong paligid na ikaw nga ay isang tunay na Kristiyano? Alam nyo, meron sana akong planong i-share sa inyo ngayong hapon na ito. Nga lang may konting pagbabago. Siguro mga 3 linggo na ang nakakaraan, no? Nung maipit yung isang kargamento ko sa customs. So ngayon, may 3 linggo na, no, nandun pa. Gaano ba katagal? O sige. Siguro on the first week pa lang, ang accusation na nila ay undervalue. No?
Kumbaga, ito yung dapat yung presyo, pinresyo ko ng ganong kababa para yung buwis ay mababa lang. No? So because of that, ang ginawa namin, yung lahat ng hiningi nila na requirements, para patunayan na hindi ako nagsisinungaling, ginawa namin yan, kinolekta namin lahat, humingi pa kami ng certification sa China para lang maibigay sa kanila. At ibinigay namin. Binigay namin sa kanila. And you know what? I was hoping na sabi ko, bago ko ma-preach itong message na ito, na-i-release na yung kargamento na yun. Sabi ko, ang gandang testimony sana, di ba? Di ba? It's a beautiful and great icing on the cake for this message. Yun sana ang nasa isip ko. Pero hindi nangyari. Hindi na-i-release. Ang nasa isip ko ito sana ang nasa isip ko na gusto kong sabihin. Dahil sa ako ay nagbayad ng tamang buwis. Dahil sa sinunod ko ang utos ng Diyos, boom! Na-i-release ang kargamento. Praise the Lord. Kaso hindi nangyari. So paano na? Hindi ko na nga sana i-share, pero naisip kong i-share. You know why? Kasi kahapon, habang nagme-meditate pa rin ako dito sa message na ito, imbis na ako ay sumama ang loob sa Diyos, alam nyo, I ended up praising the Lord. I ended up praising the Lord. You know why? Sabi ko kasi, siguro kaya inalaw ng Diyos na mangyari ito ay upang makita ng mga tao na nakaka-witness nitong pangyayari na ito kung paano mag-respond ang isang tunay na alagad ng Diyos. I am sure marami sa inyo nakaranas na rin ng ganitong klaseng pagsubok. Diba? O baka dumaranas din kayo sa panahong ito. Ang isipin natin parati, mga kapatid ko, ay ito. Habang dinaranas natin itong pagsubok na ito, marami sa mga taong nakapaligid sa atin ang nakatingin sa atin. Pwede yung asawa natin, anak natin, kasamahan natin sa trabaho, kapitbahay natin. Hinihintay nila kung ano ang magiging reaksyon mo. Alam nyo, napakaraming oportunidad na pwede akong mag-under the table, etc., etc., para lang ma-release yung kargamentong iyon. But I decided not to. Bakit? Ang takot ko sa Diyos hindi sa tao. Di ba? Tandaan ninyo, kung ano ang magiging reaksyon natin sa mga ganong klaseng sitwasyon, matindi ang impact nito sa mga taong nakatingin sa iyo. Kung ang naging reaksyon mo ay sumunod ka sa salita ng Diyos, kahit hindi nangyari yung gusto mong mangyari, pero sumunod ka pa rin, ano sa tingin mo ang mangyayari dun sa buhay ng anak mo pag nakita niya yun? Ano sa tingin mo ang magiging core value nung apo mo kung nakita niyang ganun ang lolo niya? Hindi ba? Kaya when I was meditating on this, sabi ko, Lord, siguro kaya mo dinedelay ng ganyan is upang tayo bilang mga Kristiyano, ay maipakita natin sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos kung ano talaga ang isang tunay na Kristiyano. Tama ba? Na hindi tayo magpapadala sa tukso ng mundong ito. It's so easy not to pay your taxes. Di ba? Napakadali. Napakadali na pwede kong gawin. Na hindi ko makipagganunan na lang ako sa ilalim ng lamesa. Kung gugustuhin ko. Doon marami nagsasabi, mukha akong smuggler. Pero I don't do that. Hindi ko ginagawa yun. No? Hindi ko ginagawa yun. Pero nandun yung tukso. Di ba?
Kung ikaw ay isang tunay na alagad ng Diyos, anong gagawin mo? Babayaran mo ang iyong buwis. Diba? Kung ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, susunod ka sa kung anong patakaran na mayroon ang ating gobyerno. Di ba? Hindi ka pwedeng mangunguna pa na parang, mag-rally tayo, mag-welga tayo dyan sa labas. Makiba ka. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Kung ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, as long as, hindi ko pala nasabi to, as long as yung patakaran na yan ay hindi hadlang o taliwas sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lumalaban sa salita ng Diyos. Ngayon, kung yung batas na yun ay sinasabi, ikaw ay sumamba kay Britney Spears o kay Justin Bieber, kung may ganong kautusan na ikaw ay lumuhod at sumamba, dapat hindi mo sundan yan, di ba? Pero as long as it doesn't go against the law of God, okay lang yan. Okay lang yan na ikaw ay magpasakop at sumunod. Bakit? Si Jesus mismo. Pwede niyang hindi bayaran yung buwis sa templo. Pero anong ginawa niya? Binayaran niya. Kaya tayo, anong dapat natin gawin? Magbayad tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, anak ako ng Diyos eh. Ako ay estranghero dito sa mundong ito. Ang aking citizenship ay doon sa langit at hindi dito. Totoo yun. Walang mali. Pero yung mismong anak ng Diyos, yung Diyos mismo, nagbayad ng buwis. Anong lusot natin? Wala, di ba? Okay? So hindi lang sa pagbayad ng buwis. No? Magpasakop tayo sa ating gobyerno. Amen po ba? O, sige. Meron pa akong isang verse, pinakahuli, bago tayo mag-closing prayer. Sa unang Pedro chapter 2, verse 11 to 15. Overtime na pala ako. Mga minamahal, bilang mga dayuhan at mga pansamantalang naninirahan, ipinamamanhik ko sa inyo na kayo ay lumayo sa masamang pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Mamuhay kayong maayos sa gitna ng mga hentil. Nagsasalita sila laban sa inyo na tulad sa gumagawa ng masama. Subalit, sa pagkakita nila ng inyong mabubuting gawa, ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdalaw. Magpasakop kayo sa bawat pamahalaang itinatag ng tao alang-alang sa Panginoon. Magpasakop kayo maging sa hari na siyang pinakamataas na pinuno. Magpasakop kayo maging sa mga gobernador na waring mga sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Ito ay sapagkat ang kalooban ng Diyos na sa paggawa ninyo ng mabuti ay mapatahimik ninyo ang walang kabuluhang salita ng mga taong mangmang. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na sinabi niyo sa inyong salita na kung walang pagdanak ng dugo ay wala pong kapatawaran. Alam po namin, Panginoon, na kami ay hindi karapat-dapat. At madalas nga kami ay nahahalin tulad kay Judas na siyang nagpakanulo sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Alam po namin na kami ay hindi karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan sa oras na ito. Ngunit dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang nagbuwis ng buhay para sa aming lahat, kami ay nabigyan ng kaligtasan at kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoon. At pati na rin po sa katotohanan ng aming natutunan sa hapong ito. Naway pagpalain niyo po kami, Panginoon. Naway dalhin niyo po kami sa punto na kung saan ay aming isa sa buhay ang inyong kautusan. Na kung saan ay kailangan kaming magpasakop. Magpasakop sa kapangyarihan dito sa mundong ito. Sa aming gobyerno, sa aming iglesia, sa lahat ng inilagay nyo sa
sa taas namin, Panginoon. Salamat pong muli, Panginoon, naway nabigyan namin kayo ng kapurihan at kalulhatian dito sa aming ginawa. At sa mga nalalabi pang oras sa aming pagkakaroon ng mga breakout groups, bigyan niyo po sana kami ng panahon na aming lalong maintindihan pa ang inyong katotohanan. Salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.